Welcome back to Good Morning Boss. Mga boss, para po sa interesado o nais magsilbi sa ating bayan at maging alagad ng batas, nalalapit na po ang Philippine National Police Academy Entrance Test. At para pag-usapan yan, makakasama po natin si Philippine Chief Inspector Richie Yatar, ang spokesperson ng Philippine National Police, at si Cadet First Class Rod Kevin Talpasido at Cadet First Class Dennis Yuson Jr. Good morning. Morning. Good morning. Mula sa Team Philippine National Police Academy, sa pangunguna ng aming Director, Police Chief Superintendent Armando Estifa Ramulite, ang aming mainit na pagbati sa maulang umagang ito. Ayan, good morning po. Siguro pag-usapan po natin itong nalalapit na entrance exam. Gaano po karami na yung naging applicants o yung applicants for PNPA? Sa ngayong taon na ito, yung mag-exam sa darating na October 26, umabot po tayo sa 23,000 na applicants. Subalit sa 23,000 na ito, 3,000 ang na-disqualified dahil underage pa sila. Okay. Pero kami nagagalak dahil marami sa ating mga kabataan ang gustong maglingkod sa bayan sa pamamagitan ng pagpasok sa PNP at maging bahagi ng 3 bureaus natin, ang Philippine National Police, yung Bureau of Fire Protection, at BGMP. 23. So, nabawasan ng 3,000. So, 20,000 na lang po. 20,000. Dito po sa 20,000, ilan po yung pwedeng makapasok o yung qualified? I mean, ilan po yung kukunin ninyo? Ay, yung kuta natin sa taong ito, 350 lang. 350 lang. Okay. Kailan po? October 26. Saan po ang entrance exam? Meron tayong 27 testing center sa buong Pilipinas. Buong Pilipinas. Okay. So, sir, ano-ano po ba sa tingin nyo yung dapat pag-aralan ng mga estudyante para sa nalalapit po na entrance exam? Dapat lahat ng general subjects. Kasi ang minimum requirements natin is at least high school graduate. Okay, ayan. Siguro kausapin natin itong ating mga balita o mga honor students. So po ito sa class 2015. Para naman sa mga mag-entrance exam, kwentuhan nyo naman sila. Ano ba ang buhay sa loob ng academy? Good morning po. Sa buhay po sa loob ng academy, basically we follow a regimented way of living po. Bale po, sabay-sabay po kami sa lahat ng aming mga activities sa loob. Pagdating naman po sa training framework namin, holistic po yung approach ng PNPA sa training framework. Meron kaming academics, non-academics, character development, at saka spiritual development din po. Ayun. Balita ko kayo ay first class. Ano ba sa tingin nyo yung traits na meron kayo? Ano ba yung qualities sa pinapakita nyo? O yung training sa pinagdadaan nyo? Ano yung binibigay ninyo para makamit yung ganyang klaseng, kumbaga, maging honor student? Actually, ma'am, it's just dedication on academics and non-academic subjects. And at the same time, yung trust mo sa sarili mo na magagawa mo to. Because when we entered the academy, meron na kaming vision and mission, and we also have values inherent to ourselves. So, nililib lang namin yung values of the academy, which are justice, integrity, and service. And naniniwala kami na through those values, napapakita namin yung sarili namin ng mas maganda. And siguro, gift to ni God na maging honor students kami dito sa Philippine National Police Academy. Yan, pero medyo mabigat yun. Siyempre, kailangan nila yung mga qualities na yun pag nakapasok na sila. Pag-usapan natin yung entrance exam na nag-entrance kayo, ano-ano ba yung mga pinag-aralan ninyo? Bigyan mo naman sila ng onting hint para naman alam nila kung anong pag-aaralan nila. Nung sa time po namin, sabi nga ni Sir po kanina, general knowledge. Particularly po, they have to study about math and sciences, about the English, of course, communication skills, and they are also to be updated with the current events of the country. Okay, so Police Chief Inspector, ano naman po sa tingin niyo po ba yung may mga katangian po ba? Ano po ba yung mga katangian ang nararapat na taglay para po sa isang police trainee? Isa po sa kanila. Gusto kong linawin na pag naging kadete ka ng academy, ang tawag sa'yo is cadet. Cadet? So, cadet. Okay. So, unang-una, kailangan nandoon lahat sa'yo ng katangian para maging isang public safety officer. Sabi nga ng isang scholar natin na si August Bolmer, sabi niya na bago maging isang mabuting alagad ng batas, kailangan taglay mo. Diba? Ang sabi nila, taglay mo yung wisdom ni Solomon, taglay mo yung patience ni Job, taglay mo yung leadership ni Lincoln. Kumbaga itong lahat ng katangian na to, kailangan na sa isang law enforcement officer. Kasi ikaw ay magdidil sa mga tao. Para mag-serve and protect ka, kailangan alam mo itong lahat at
Unang-una, ikaw dapat yung may mahabang pasensya sa lahat ng mga bagay. At pangunahan mo sa gawa. Hindi lang sa salita, kundi pangunahan mo yung trabaho mo. Then magsilbi ka. Ikaw yung talagang lingkod bayan, hindi yung ikaw ang paglingkuran ng taong bayan. Ang mga boss natin dito ay taong bayan. Sila ang nagpapaaral sa bawat isang kadete natin. Milyon-milyon ang ginagastos natin sa bawat isang kadete. So nararapat lamang na ibalik natin sa taong bayan ang tamang serbisyo. Tama. Ayan, narinig niyo ba ang sinabi ni Police Chief Inspector Yatar? Kaya sa ating mga kadete na andito ngayon, sa tingin niyo, dahil this year is your last year, paano kayo magsisilbi or magsiset ng good example para sa ating mga kababayan paglabas niyo ng academy? Actually, ma'am, we just have to go back to the values. Bumalik kami sa mga Sa values basics pa namin rin, oo. na tinuro sa amin ng academy, yung naging inherent na sa sarili namin. And by going back to those values, siguro mas mapapakita namin na magiging modelo kami ng mga kabataan because at our age bracket, 18 to 22 years old, medyo bata pa, di ba, kung titingnan po natin. So, bahagi pa kami ng youth sector, kaya mas mapapakita namin na magiging good officers kami kung sa sarili namin, ginagawa na namin yung tama. Sa akin naman po, aside from the value system na we have to develop, even inside outside the academy, that is also to learn how to effectively and efficiently enforce the law while obeying the law po. Kasi as law enforcers, it's not just about enforcing it, but you have also to obey at the same time. Ayan. O, naku, napakagandang mensahe niyan. So, siguro po, again, invite our viewers. Remind them, isalo na po sa mga aplikante kung kailan po ang kanilang exam. And para sa mga kadete, siguro po, wish them luck. Sa lahat po ng gusto mag-apply po sa PNPA, you have to visit our website at www.pnpa.edu.ph po para mas malaman po nila ano po ang tukol sa PNPA. At saka sa magtitake po ngayong October 26, we wish you, of course, good luck. And we hope that you will gonna join the long maroon line of the academy to become a future public servant of the country. Ayan. So, sir, ito pong 350 na makakapasa po, ito po ay dadalhin niyo po sa Manila. Sila po yung magiging class 2019. 2019, alright. Sana mabuo natin ito kasi last year 78 lang ang cadets natin na pumasok. Okay. So sana mabuo natin kasi mas maraming kailangan sa labas ng mga maglingkod sa bayan. At marami namang applicants. At nais ko rin pong ipaabot ang aming pasasalamat sa inyo sa PTV4 dahil natulungan nyo kami sa info campaign namin. Talaga. Kaya dumami yung applicants natin. At sana sa susunod na taon, mas marami pang kabataan. At uulitin ko, hindi kayo dapat papasok sa academy para magkaroon ng trabaho. Kundi ang motivation nyo dapat ay magsilbi sa bayan. Ayan. At maging bahagi ng ating paglilingkod sa bayan. At kung saan, kaya mong ialay ang iyong buhay para sa buhay ng iba. Yes, and of course, lagi naman po kayong welcome dito sa Good Morning Boss. Again, mga boss, nakasama po natin si Police Chief Inspector Richie Yatar, ang spokesperson ng Philippine National Police, and of course, si Cadet First Class Rod Kevental Placido, Cadet First Class Dennis Yuson Jr. Maraming salamat po. Thank you so much.